So magandang hapon po sa ating lahat at yun nga po, tama po kayo no. Meron nga po nga naganap kanina no na ambush incident or shooting incident. Tama po kayo, particular dito po sa National Highway po ito ng Datu Saudi. Tama rin po kayo na ito nga po na manage pa nga po nitong ating driver na biktima na makarating pa po doon sa bayan ng Datu Unsay kung saan nakahingi po sila ng checkpoint, doon po nakahingi po sila ng tulong doon po sa ating mga detachment doon ng military. Mm, mm. Sa initial investigation po ng ating kapulisan sa Maguineo del Sur Police Provincial Office po, Captain, ano po yung nangyari po at sino po yung mga identified na biktima, sir? Bali ito pong ating tatlong biktima ay galing po sa Cotabato City, facing towards pabalik po sana doon sa residence nila papunta ng Sheriff Agwak. It so happen na yung way po nila, no, yung way nila ng southbound, yung sasakyan sa initial investigation, yung sasakyan ng mga suspect nandun din sa southbound, nakaharap naman papuntang northbound. No, nung malapit na sila, nung masasalubong na sila, pero nakahinto lang itong nakahinto lang itong mga suspect vehicle Nakahinto sa gilid ng kalsada. So pagdaan nila, bumukas yung pintuan ng minivan, tapos pinaputukan sila mula doon sa loob ng minivan, pinaputukan yung ating sasakyan ng mga suspect na itong mga suspect natin is nakilala dito sa alias Dato Morsid, ito yung on the spot na namatay. Tapos yung isa naman po si alias Yasir at saka si alias Lemon yung isa na kasalukuyan nandun pa po sa pagamutan at pinalapatan po ng paunang lunas at saka ng medical treatment. Pero considering po itong term na ginamit po, Captain, is ambush, unknown perpetrators, more than 5 po itong mga perpetrators, armed men po. Ano po yung ginamit na weapon po sa pag-ambush po sa mga biktima, sir? Sa ngayon kasi, sa report kasi natin, ang ano kasi is terminology lang po yung ambush. Ang ano po kasi talaga natin yan is shooting incident, no? Yeah. Ito as a shooting incident po, kino-confirm pa natin, titingin pa na tayo sa mga CCTV footages kung ilan ba talaga no yung possible na sakay nung nasabing sasakyan at doon naman regards doon sa baril na ginamit, na-recover naman no yung ng ating mga soko, yung mga pieces of evidence doon. So hihintay natin yung report para ma-confirm natin kung ano po yung mga caliber na ginamit sa kanila. Gaano po katotoo, Captain, na nephew po ni Mayor Mitra po itong napatay, sir? Yan po yung subject na ngayon na kinukonfirm ng Chief of Police natin ng Datu Saudi na pinuntahan pa nga po no doon sa pamilya para po i-confirm nga po yan. Makakasa kayo, na-update namin kayo once na meron talagang silang relasyon kasi madali naman sabihin niya na kamag-anak pero titignan po natin to what civil degree no na kamag-anak ni Mayor Mitra if ever man. Sa ngayon hindi pa tayo makapagbigay na konkretong detalye kung yan ba ay direktang kamag-anak or kung ano man hanggat hindi pa natin nako-confirm po doon sa pamilya. Okay, klaro po, Captain. Pero sa ngayon ho, sir, due to this shooting incident po na nangyari ho dyan sa ating EOR, ano po yung ginagawa ng PNP ho natin dyan para po mahuli po yung mga perpetrator, sir? Sa gano'n naman, yung lagi naman ginagawa natin, before pa naman ng crime, marami tayong mga intelligence report na natatanggap. Ngayon nga, kung nangyari man yung mga ganyang bagay, no, lahat yan na patuloy na iniimbestigahan ng ating kapulisan at nagkakalap tayo ng mga intelligence information para matukoy natin no, yung pagkakakilanlan ng mga suspect ito. Kasi kita naman doon sa report na yung is nakaharap na no, papunta ng ibang direksyon. So doon tayo magbabacktracking, baka possible makita doon sa mga CCTV footage sa kalsada para at least makatulong sa ginagawa nating investigasyon. So hanggang sa ngayon, yung ating mga kapulisan ng Datu Saudi ay nakikipag-ugnayan sa pamilya. Baka may mga possible threat na natanggap sila before the incident. At least doon makakapag-amap tayo ng simula kung paano natin matutukoy kung sino man yung gumawa nila sa kanila. Ano po posible po itong mga anggulo po na titinatan natin, sir, regarding po sa anggulo po ng pagmamaril? Sa ngayon naman po, lahat naman po ng anggulo ay tinitingnan ng ating kapulisan, lahat po ng naririnig natin, lahat po ng mga information na pumapasok. Pero nag-ano nga po yung information, kumukuha nga po yung ating kapulisan doon sa pamilya at doon po tayo magsisimula. Baka po sakali nakilala sana nila no, yung mga suspect or merong nagbanta sa kanila. At least doon pa lang naman po tayo makakapagsimula at makakapagbigay tayo ng konkretong detalye kung ano po yung intention, bakit ito ginawa sa kanila. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung investigasyon natin. May hawak tayo ngayon, Captain, ng mga witnesses po, closed circuit television footage, baka po ma-retrieve natin para po maka-justify po at makatulong din po sa investigation, Captain?
Yes po, ay wino-work out na po yan ng ating kapulisan doon. Lahat naman po ay pinagtutulong-tulungan ng ating pong Provincial Director, Police Colonel Sultan Salman Harun Sapal, ay nagutos na po no, na pagtulong-tulungan maging ang ating Provincial Investigation Unit ay inatasan na po ng ating Provincial Director na tumulong sa pagsasagawa ng investigasyon at pagkalap ng anumang information na makakatulong para agaran masiresolba po itong kaso na ito. After po, Captain, itong shooting incident po, saan patungong direksyon po itong mga perpetrator natin, sir? Sa ngayon, ang alam lang natin, base sa initial, nakaharap kasi sila facing northbound. Hmm. Tapos, wala kasing makapagsabi pa sa ngayon, tikom pa yung mga tao sa lugar na kung saan possible tumakbo yung ano. Pero lahat po ng anggulo, titignan natin, northbound and southbound, kung may mga CCTV footages, titignan natin kung magmamatch doon sa plate number, kung meron man, or mag-match doon sa sasakyan ng ating mga suspect base doon sa statement ng ating mga biktima at doon magsisimula tayo, makikita natin, ibabacktrack natin saan sila papunta, saan sila tumakas at saan sila nakarating. Due to this incident po, Captain Tamayo, sir, ano po yung ang status po ng Maguindanao Resource Police Provincial Office at atin ngayong status po ngayon, naka-red alert status, naka-heightened alert status po kayong tayo, Captain? Yes po, lahat naman po, no, even hindi pa po ito nangyari, naka-alert naman po lahat ng ating municipal police station dito dahil nga po doon sa mga previous na nangyari, mas pinahigpit po natin yung mga ating mga checkpoint operation. Sa ngayon po, ang ating PNP at ang military on the top of the situation naman po, it so happen na meron lamang po mga areas na minsan no, hindi makover ng ating mga otoridad at doon nakakalusot yung ating mga salarin. Pero makakasa kayo na lahat naman yan ay tinututukan at sinisigurado natin na mapapanagot natin sa batas ang may mga gumawa nito. Okay, papapasigurado na po, Captain, na safe and sound pa rin po dyan po sa area ng Maguindanao at on top of the situation pa rin po yung ating PNP, sir. Go ahead po, Captain Tamayo, sir. Yes po, salamat po sa bigay ng pagkakataon.